kung mayroon ka ng experience, anong next mong gagawin? Of course, execution. Hindi naman po pwede na ako pa yung gagawa niyan. Pero alam nyo ba, ang ginawa ko, napaka spoon feeding ng ating, sorry for the term, pero bibing-bibi, sabi ko nga sa inyo, as long as nandito kayo sa academy, bibing-bibi ko kayo. Pero that's not how the VA industry works. Kaya at least dito man lang sa Seller R ay sa Seller R na process, maparanas ko sa inyo kung paano talaga yung pagiging VA. Para may dalawang side tayo na. Okay. So dito sa execution, dito na po yan kayo kung saan kayo. Ang co-cover natin dito is paano i-update yung resume and portfolio, where to apply. Biruin mo, nag-hire ako ng someone just to collect yung mga agencies, nag-data entry. Kasi may lagnat ako ng ilang araw. So, yun yung pinagawa ko sa tao na yun. Nag-data entry. So, ngayon, mayroon na tayong database sa kung saan kayo mag-a-apply. I don't know pa kung ano pa yung kailangan kong tumbling na gawin. ang kailangan nyo na lang ay mag-submit ng mga applications, wait for the interview, and magpa-interview. Okay? That's the reason why nasimula nung isang araw na, ito nga yung post ko dito, tingnan nyo, gumana siya. Dalawang araw ata ako, nagsige inayos ko yung aking portfolio. Ang tagal din, kasi di ba, sa agency hindi kasi ako naghahanap ng client. Sila yung lumalapit sa akin. So, in 2 days time, ayan kanina lang to, nag-message to kanina, kasi nag-book na ako ng schedule for the meeting for Saturday. Sabi niya po, pwede ba kausapin kita ngayon? Hindi ko pa siya nire-replyan. Sa LinkedIn to. Ang goal ko lang naman kasi is, I want to understand the new process. O paano ba yan? Ang tagal ko eh. So ito, ayan So, ayan, mamaya meron akong interview and nare-record ko yung interview ko para magkaroon din naman kayo ng tawag nun, idea. Okay lang yan, Coach. Sige, go. Wala nothing wrong. At least. Galing yan, Coach, sa Upwork, no? Tapos, inano mo sa LinkedIn. Hindi, all around yan sila, kahit saan. So, ano sa LinkedIn ba lang? Parang pag nag-apply ka, Alan, parang sinabi ni Coach, parang broad ka. Parang yun yung patch type mo. Dapat makita ka everywhere. Ayan di ba? Ito yung mamaya may interview ako dito mamaya. Ang offer nila is 10 to 12, pero nilagay ko doon kasi nakalagay naman dito negotiable, nilagay ko doon ay 15. So, nila ako. In-invite nila ako for interview later. Yan. Yung isa ay 18. Yummy mo na, Coach, talaga. Yummy. So ako pipili tayo dito kung sino yung ipopost natin. Pero at the end of the day, ang goal ko lang kasi talaga dito ay malaman and ma-share ko sa inyo. That's my very goal. Okay? So ganyan siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung pinaghirapan namin ng tao na yon. Sana yung database natin dito. Mayroon tayo ditong database. Saka nag-hire nun, Coach, sa nag-post ka lang sa FB. Hindi. Ano yun? Sinubukan ko, yun yung ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa magsiset tayo ng another event na kung saan ay ituturo ko sa inyo yung process kung paano ko siya ginawa. Tapos, kasi gumana siya. As in, gumana siya. Kaya napaka-importante ng may sample introductions. Ito pakita ko sa inyo. Ginawa namin ay ayan. So, nandito ko saan kayo mag-a-apply. Ayan ang dami na niyan, Tapos, nandito, alam mo yung pinagawa ko, lahat ng nandun sa loob ng Seller Central ng mga agencies, pinakuha ko. Ayan, nandito na yung kanilang phone numbers, nandito na yung kanilang emails. Alam mo pa yung gagawin ko? Nice. Magpapaleads pa ako.
mag-ano pa ako sa general leads para makabuo tayo ng database. So ito pa yun, no? At saka ito So, pa yung yun. pwede ka nang mag-apply direct siguro sa kanila or mag-ask. Yes. Tuturuan ko kayo kung paano to gamitin yung data na to. Yan. Tapos nandito yun, no, may client's journey kayo. Dito, nag-apply. Kakaibang approach yan, coach. At least hindi lahat ng tao di kami lahat ba if ever mag-apply na kami. Hindi kami lahat nagsisiksikan sa OLJ, sa Upwork, sa kung saan man, di ba? Na parang... Alam mo yung tinuturo ko sa inyo ngayon? Agency way. Oo, napansin ko nga. Diba? Diba? This is how I do it sa agency ko, sa agency natin, sa Seller R. Pwede ka na nga magtayo ng sarili mo na lang na, yung parang ikaw na yung mag-handle ng mga VAs to provide direct lang service sa mga Sa Seller R, ganun siya, pero muna ako, stressful siya. You did it before. Okay? So again, nandito na lahat ng kailangan nyo sa execution at nandito ay magpa-practice tayo ng interview. Yun last time, Saturday nga. Alam mo, ng last Saturday nga, doon pala sa webinar, nagpa-practice na kami doon ng kung paano nila aatakihin. Like, it really depends kasi sa'yo kung paano mo ipoposisyon yung sarili mo. It's not kung ano yung kakayahan mo. Let's say, for example, Alan. Ikaw ba mas gugustuhin mo kung ini-interview kita, Alan? Halimbawa, Alan, can you tell me what are the tools that you have that you used or you have experience with? Of course, ikukwento mo ano yung experience mo sa mga tools. Hindi ka doon magpo-focus na ay training ko lang po to. Ay nag-internship lang po ako dito. Remove that during the interview. Focus doon sa tools na hinihingi niya na details. Okay, I am comfortable using this kind of tool, Seller Central, and I can surely assure you that I know how to navigate adding a product, etc., etc. See, nawawala dun sa mindset ng client na ay may limitations siya. Hindi ganun kalalim. Kasi when you discuss about the tools, focus dun sa kailangan nila marinig. Never ever sa interview, never do this, Alan. Huwag kang ikaw yung mag-i-initiate ng panibagong mapag-uusapan. Never do that. Okay? Yun. Mayroon akong sample dito. At ito yung sinasabi ko na na-record ko yung aking conversation last time. That's the reason why, Alan, na please lang, navigate ng tools. Hanggat nandito kayo sa academy natin. Mas madali magkwento kay client kung alam mo at saka familiar ka sa ginagawa mo. Papakita ko sa iyo yung conversation namin ng client. Ang nainis lang ako dito, Mi, kasi hindi siya Alan. Ikaw pagdating sa ganyan, para ka rin nanliligaw. Parang it's not always I, ganyan, it's always you. Ba parang may gusto kang pasaguting babae. Or kung sino man Joe. Gusto mo. Lagi kang you, ganon. Pero pag wag masyado sa I. Kasi pag lagi mong ibibida yung sarili mo, parang, lalo pag mag-direct client, parang hindi siya ganon kaganda. Minimal lang. God. Masyado na kayong baby dito sa akin. Ito yung ginagamit kong discovery call sa Seller R. When you do the discovery call kasi, it's ikaw yung magda-drive nun. You need to understand kung ano yung kailangan nila at kung ano yung kaya mong ibigay sa kanila para ma-tie up mo. And nandito yon, nakabase yan siya, kaya madali ako makakapag-tie up sa kanila parati ng aking pricing. Kasi it's really based sa scope. Halimbawa, dito, gusto mo ba is full Amazon account management? So, nag-iiba yan. Yung pricing dito, nakikita nila to.
naka-ano kami nito, naka-share screen. Tapos, ano kailangan mo sa akin? Full Amazon account management. Ibig sabihin, ito yung makukuha mo lahat sa akin. Anong kailangan mo? Shared VA or dedicated VA? Kasi magkaiba yung pricing niyan. Okay? What you mean shared VA? May kasama ka pang iba? Dalawa yon. Kasi po pwede kasi silang kumuha sa amin, sa Seller R ha, po pwede kasi silang kumuha ng 4 hours or 8 hours. Yun lang yung kanilang minimum at saka maximum. So halimbawa, ikaw May, nag-work ka kay Seller R, dalawang client lang yung po pwede mong i-handle. Kung may isang client na 8 hours yung kinuha sa services, then full-time ka doon. Pero kung may 4 hours lang yung kinuha ng client na yan, then kailangan natin mag-add-on ng another 4 hours para mabuo natin yung 8 hours mo. 8 hours. Yun. Kasi ayaw ko yung mina, sorry may call out ako sa ibang mga agency na nag-work ka sa dami-daming client. Oo, yung parang ilan yung account na hawak mo? Oo. Paano ka makakapag magandang magandang results? So mas maganda, may nakausap akong ganyang client, yun yung kanyang dilemma. Sabi niya sometimes Ray, sabi niya so Ray talaga kita nakilala. Sabi niya naano ako niya na minsan hindi ko nakilala kung sino kinakausap ko. Kung sino yung naghahawak ng task ko. May ganun talaga sa ibang well-known agency. Pero, ang hawak nilang account kahit yung mga intern na brands specialist 8, 9. pero tapos ito, pag specialization lang, anong specialization ang kailangan mo sa akin? Pang SEO lang ba? Pang PPC lang ba? Pang logistic lang? Kasi magbabago to sa taas. Okay? Halimbawa, pang PPC specialist. Okay, so ganyan yung starting niya. Tapos, gaano kalaki yung account na kailangan ko i-handle? Amazon lang ba? Or may other platform pa? Pag may other platform, ano yung mga yon? Yon. Kasi mag-a-add up yun, no? Yan. That's Tapos, nice. saan ako mag-handle? Buong Europe, buong global ba? Or saang marketplace yung i-handle ko? Pag Hindi ba rin yan, coach, nakaano sa ilan yung SKU niya? Sorry. Yun. Doon sa SEO, mapapasok yun siya, doon sa sa SEO listing optimization at saka sa PPC. Pero normally kasi project based yun. Pero kung continuous hourly kasi, mas maganda na i-cover. Kasi para continuous yung trabaho. Normally kasi nangyayari yan, may mga ganyan ako nakita na per ASIN siya, diba, 3 lang yung kailangan i-optimize or 3 lang yung i-run ko. Kasi per ASIN yung charge. Yun. Tapos dito, pag sinubmit mo to me, makaka-receive yan siya. Pag nilagay mo dito yung email ng client, makaka-receive siya ng copy nito ng pinag-usapan. Tapos, pupalagyan mo rin dito ng notes. Nagsusulat ako niyan dito. Ano yung mga take notes namin? Ano yung mga bawal? Kaya may tinatawag akong blind guide. Ano yung mga limitations ko? Kailangan ko ma-understand. Kasi halimbawa kung malaki yung account. May mga ibang client na kailangan sila. Halimbawa, UK lang yung po pwede kong pakialaman. The rest of the Europe, hindi na po pwede. Noon. Yung SKU, mayroon tayong tinatawag dito, Mina. Ito, yung brand guide natin. Ganito yung itsura ng brand guide natin. Brand guide natin. Di ba? Mayroon tayong mga SKU format. Yun. So, kailangan nyo yun siya makuha. You have to understand those stuff. Kasi baka mamaya, work lang kayo dyan. You have to understand the boundaries. Ano yung authorization level mo? Hanggang saan ka lang? Yun. So, kaya meron kami yan ditong brand guide. And, ito, yan. Hanapin natin yung ibang brand guide dito. Saan ba yun? For example, this one. Halimbawa, ito yung brand guide namin dito. Yan. Ito yun, no? Handbook niya. So, ito lang yung pwede namin gawin. Hindi ko siya pwedeng bilisan ko lang, ha? Yan, no? Yan. Kasi naka-record siya. So, yun lang.
So, di ba, well-guided talaga siya doon sa process na yon. I will think, kung ibibigay ko yun sa inyo, masyado na kayo. Yes. Di pa naman kami mag-aano ng ganun na. Kasi ikaw big kami naman parang small time pa lang. Pero it's good to know, coach, na parang as a guide, guide lang naman. Doesn't necessarily i-replicate namin siya. Kasi it doesn't apply sa lahat. Totoo yan. Kasi talaga, nag-work kasi ako in a business way. Yan. Yeah, it's true. Tsaka coach, maganda din yan kasi at least thank you sa idea na yan, coach. Kasi rin yan para sa exploitation. Halimbawa, hindi ka naman kasama sa creatives. Maya-maya gumagawa ka na ng Canva. True. Tapos meron pa ako niyang mga, na siya, masyado na siyang mababa, doon, yung mga agreement na yan. Madami pa. Madami pa siya hanggang doon ka na lang, pero hanggang doon lang yung scope mo. Paano pag nagdagdag pa siya? Isa pa yun, coach, paano pag nagdagdag siya ng new product or new, bebenta, ganyan. So, additional payment ba yun? Ganyan. Papakita ko sa iyo, Mi. Ito yung, possible. Wait lang. Masyado na siyang hanapin ko muna yung yung pinaka point. Kasi tawag nito, para mas nyo siya. Kaya kailangan talaga ma-understand nyo. Kasi it's active to na communication, ha. Pero, ganito siya. It's always tie up with the data. Kasi di ba may mga client na parang every month nagla-launch sila ng bagong product. Siyempre, kasama yun sa iaayusin mo. Kung napag-usapan nyo lang, initially, 10 ASIN lang or nangyayari yan siya sa amin. 10 SKU. Talagang kaya nakalagay talaga sa agreement namin, if may mga pagbabago sa scope, we have to revisit yung mga bagay-bagay. Ganito siya, para mas para mas gets. Kasi, maganda nga yun, coach, yung sinagaano ka sa business. Kasi yung iba, di ba, pag nag-hire sila ng VA or any, di ba, account specialist, ganyan. Parang natin ganun. Tapos, initially, ang hawak niya lang is, papalagay natin, isang brand. Tapos, yung client, meron pa palang ibang brand sa, bawa, kung ito ang brand niya, isa lang. Tapos, susunod, papahandle na rin sa'yo, pati ganito. Wala ka ng choice kasi naka-rate kayo ng papalagay natin, $5, kunyari. Dahil VA ka niya, wala ka nang say, parang, sige, kung ano na yun. Yun yung nagiging misconception ng mga VAs kasi they keep their mind sa corporate na way of working. Yung parang call center sa atin na na parang, sige, train ka sa billing, tapos maya train ka na rin sa dito, escalation. Yung parang, nagiging tapos maya iba na rin yung scope mo, pati sa mga tier 2 level kasali ka na rin. Ang sweldo mo napako na, yung responsibility mo lumalaki na, pero di ba yun? Napapako ka na dun sa sa sweldo mo. Kasi tawag noon, yun yung ba't wala siya dito? Nandito yun Ang ganda ng concept mo. Nandito yun. Kasi tawag nito, nire-revisit ko talaga yan. Nagpo-pushback talaga ako pag may mga kaikikan sila. Pero Alan, siguro kapag, ako kasi dati ganyan, bagito pa ako. So wala akong, syempre nagigain ka pa ng skills. Well, I'm not saying na masama, na maganda talaga ginagawa ni coach. Talagang pero kasi yan, pag umpisa ka pa lang, wala ka pa masyado sigurong sobrang experience. Okay lang na parang, sige, pagka-slave ka, parang always, hindi mo muna yung sarili mo. Kasi mahirap yung, nagde-demand ka kagad na gusto mo ganyan. Tapos ang skills mo, andito ka pa lang sa level 1. You have to understand din naman, kung saan. Yung position mo, yung ganyan. Kaya nga sabi ko, yung pinapakita ni coach na kung isi-share niya ba sa atin o hindi, sabi ko, it's okay, maganda na ma-share din sa atin ni coach, but not for us to gayahin agad-agad.
Siguro just a glimpse of idea. Siguro pagdating dun sa mga scoping, sige. Pero yung ihahatulan mo na agad yung client mo na right on the ball, pagkausap mo, parang, what muna ibibring mo sa table para magbigay ka ng ganyan sa client. Di ba nakakahiya naman kasi na we're just starting, tapos ang atake mo na pang level, 50, ganon. Meron ako niyan dito, hindi ko makita. Pero shinare ko yun eh. Shinare ko yun. Nawala na siya dito. Yung WhatsApp ayaw gumana. Ito ata yun. Ayan o. Ito mo siya. Ayan. I was not able. By the way, in regards to our project, it seems that it will take time due to the changes happen from the moving of the inventory in ganito ganyan. But that being said, is that okay if you will be asked for additional in my fee? Yan. So yun, naging open kami. Kasi kailangan namin i-revisit. Yun. Diba? Ang sarap na makausap ng ganyang client, coach. So, ang kailangan lang talaga din sa kanila, data. Kailangan mo lang din mapakita kung anong basis mo. Yun. Kasi at the end of the day, ang basis lang naman talaga nila yan, yung results. Yun. So, ganun siya. Okay? So, madami sa executions, maraming po pwedeng